si Danize Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Transco binatikos ang NGCP, bunsod ng mataas na buwis sa kuryente. Comelec nakatakdang mag-imprenta ng balota sa Lunes. PhilHealth at DOH sinabing nagagampanan ng serbisyo sa kabila ng pagkakaiba sa polisiya. Ilang kongresista umalma. Congressman Paulo Ortega pinabulaanan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte ukol sa 2025 budget. Bitak-bitak na kalsada umangat matapos ang magkasunod na lindol. At pagtatayo ng underground rail line sa Cebu, pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Itinuro ng National Transmission Corporation o Transco ang mga naantalang proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP bilang sanhi ng mas mataas na singil sa kuryente at kawalan ng kahusayan sa sistema ng enerhiya. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Sa isang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, iniulat ng Transco na 29% na lamang ng mga proyekto ng NGCP ang natapos sa 4th regulatory period mula taong 2016 hanggang 2022. Ito ay nagdulot ng seryosong epekto sa grid. Habang ang Energy Regulatory Commission o ERC ay nagpataw ng multang 15.8 million pesos sa NGCP dahil sa hindi makatarungang pagkakaantala ng mga proyekto nito. Dito inihayag din ng Transco na ang as-spent approach ng ERC ay nagpapataas ng transmission rate ng halos 80 sentimo kada kilowatt hour. Ang mga pagkakaantala sa proyekto ng NGCP ay nagresulta sa pagkawala ng koneksyon sa mas murang renewable energy sources na nagdudulot ng mas mataas na gastos sa enerhiya. Para naman sa bawat 5 milyong piso na capex, tumataas ang transmission rate ng halos kalahating sentimo kada kilowatt hour. Binigyan din ng Transco na kailangang itama ang rate setting practices upang hindi maipasa sa mga consumer ang hindi kinakailangang singil. Hinihikayat din ng Transco ang mas mahigpit na regulasyon upang masiguro ang transparency at efficiency sa pagpapatakbo ng NGCP. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli pong nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko sa naglipa ng peking health claims at produkto online. Nilinaw ng DOH na peke ang isang Facebook page na ginagamit ang larawan ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Francis Domingo at iba pang healthcare professionals upang magsulong ng health claim at mag-promote ng produkto. Mahigpit na ipinagbabawal ng kagawaran sa mga opisyal at empleyado nito na sumuporta sa pribadong interes at endorsements upang tiyakin na neutral ang departamento. Upang mas paigtingin naman ang pagtugon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kalamidad o sakuna, ay aarangkada na po sa susunod na buwan ang mobile kitchen nito. Panoorin ang detalye. Nakahanda ng i-turnover sa ikapito ng Pebrero ang 15 unit ng mobile kitchen ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na gagamitin para sa recovery efforts ng kagawaran sa oras ng kalamidad o sakuna. It's not only the mobile kitchen but also we're going to have the turnover of reach truck, water tank with filtration kit, and also our forklift. Pagbabahagi ni Special Assistant to the Secretary o SAS ng Disaster Response Management Group o DRMG at Officer in Charge OYC ng National Resource and Logistics Management Bureau, Director Leo Quintilla, kasalukuyan na ring isinasagawa ang inspeksyon sa mga mobile kitchen upang siguraduhin na tama ang mga ipinadalang unit. Anya, layo ng mga ito na makapagserbisyo sa mga evacuation center, displaced population, post-disaster phase, isolated and disadvantaged areas na nangangailangan ng tugon sa nutrisyon at sa mga pasaherong masa-stranded sa mga pantalan at paliparan tuwing masama ang panahon. Ang isang 4x4 6-wheeler truck
na mobile kitchen ng DSWD ay naglalaman ng isang generator, freezer o chiller, tabletop oven, 4 na heavy-duty single-burner gas stove, 200 litro ng stainless steel water tank, stainless sink na may grease trap at kumpletong kubyertos at iba pang kagamitan sa kusina. Mayroon naman itong kakayahan na makapagserbisyo ng hot meals sa 500 katao. In coordination with our experts also, dietitians and the rest, to ensure na tamang nutrisyon, balanse at yung kailangan ng ating mga strandees or yung mga victims of disaster. Danizel Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Muli nang mag-iimprenta ng mga balota ang Commission on Elections o COMELEC sa Lunes, matapos na madelay ang voluntary withdrawal. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Nakatakda sana ngayong araw Biyernes ang muling pagsisimula ng pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 elections. Ngunit kinailangan itong i-reschedule dahil sa voluntary withdrawal ni Senatorial Aspirant Francis Leo Marcos. Matatanda ang naglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para diskwalipikahin si Marcos dahil sa pagiging nuisance candidate. Ngunit ayon kay Marcos, ang kanyang pag-atras sa eleksyon ay para hindi na umano makapagdulot ng malaking gastos mula sa gobyerno. Ngunit sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi naman ito apektado ang gastos ng pamahalaan para sa eleksyon. Nakatakda namang i-reschedule ang muling pag-imprenta ng mga balota sa Lunes. Panawagan naman ng COMELEC sa mga kumakandidato kung may planong mag-voluntary withdrawal ay gawin sa lalong madaling panahon para hindi makaapekto sa pag-iimprenta ng balota. Matatanda ang 6 na milyong mga balota ang nasayang dahil sa pagdidiskwalipika sa ilang mga aspirants. Ito ay may tinatayang katumbas na 130 million pesos. Samantala, layo naman ng COMELEC na gawing 1.5 million ballots ang iimprenta kada araw. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mararanasan ngayong araw ang pinakamalamig na simoy ng hangin sa Baguio City na inaasahang aabot sa 16.2 degrees Celsius. Sunod sa Baguio, nakararanas din ng malamig na panahon sa mga lugar na Malaybalay, Bukidnon, Tanay Rizal, Kasiguran, Aurora, Abukay Bataan, Itbayat Batanes, Baler Aurora, Calayan Cagayan, Tugigaraw Cagayan at General Santos City. Ito ay dulot ng bahagyang paghina ng amihan kung saan inaasahang lalakas muli ngayong weekend, kaya naman asahan ng mas malamig pang klima sa mga susunod na araw. Susunod sa News Force. DepEd sang-ayon sa pagsusuot ng Filipiniana ng mga kawani ng gobyerno kada Lunes. Pilipinas at Cambodia magkasamang palalakasin ang digital government transformation. PhilHealth at DOH sinabing nagagampanan ng serbisyo sa kabila ng pagkakaiba sa polisiya. Ilang kongresista umalma. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos maging kontrobersyal na panukalang batas para maiwasan ang mga kaso ng teenage pregnancy sa bansa, nagsumite si Senator Risa Ontiveros ng bagong bersyon nito. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bukas siya para basahin ito. Francis Riodique para sa balita. Nagsumite si Senator Risa Ontiveros ng panibagong bersyon ng Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Ito ay matapos na maging kontrobersyal ang naturang batas dahil sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Matatandaang pinuna ni Marcos ang ilan sa nilalaman nito na aniya hindi angkop na anyo ng sex education para sa mga kabataan. 7 mga senador din ang binawi ang kanilang suporta sa orihinal na bill. Agad naman itong pinabulaanan ni Senator Hontiveros na siyang may akda ng naturang batas na wala umano sa nilalaman nito ang mga sinabi ng Pangulo. Inalmahan din niya ang umano'y pahayag na budol bill umano ang naturang batas. Ayon sa senador, ang maituturing na pambubudol ay ang mga nagpapakalat ng fake news sa publiko ukol sa batas. Samantala, naipadala na ng Senado ang substitute bill sa Malacanang. Nang tanungin si Marcos kung nagbago na ba ang sentimento niya sa naturang batas, sinabi niyang kailangan muna niyang basahin ang bagong bersyon nito. Panawagan naman ni Hontiveros, magkaroon sana ng urgency ang mga senador para sa pag-usad ng batas dahil ilang sesyon na lamang ang natitira sa Senado. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Umalma naman ang ilang mambabatas sa naging pahayag ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at Department of Health o DOH na nagagampanan nila ng maayos ang pagseserbisyo sa mga tao, gayong may ilang pagkakaiba sa kanilang mga patakaran. Narito ang ulat ni Princess Castro. Inamin ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth at Department of Health o DOH na may mga pagkakaiba sa mga pulisiya sa pagitan ng dalawang panig. Ang pag-amin ay isinalaysay sa naging pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua nitong Miyerkules sa pagtalakay ng zero subsidy ng PhilHealth sa 2025 national budget. Sa pahayag ng Pangulo at Chief Executive Officer ng PhilHealth na si Emmanuel Ledesma Jr., may mga debate at pagkakaiba sa pagitan ng mga patakaran ng PhilHealth at DOH, ngunit hindi umano ito hadlang sa kanilang mahusay na pagganap at pagtupad sa tungkulin para sa mga mamamayan. Bagay na sinang-ayunan naman ni Health Assistant Secretary Albert Francis Domingo kung saan anya nasaksihan niya ang maayos na debate sa pagitan ng PhilHealth Board at DOH. Samantala, hindi sang-ayon ang ilang mambabata sa pahayag na ito ng dalawang partido. Kanila itong inalmahan at nanawagang ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan at ihanay ang kanilang mga sarili upang mas mapagsilbihan ang mga tao. Sinabi ni Chua na mas marami sana silang magagawa kung magkakasundo lamang ang dalawa. Sa panig naman ni dating DOH Secretary at Iloilo Representative Janet Garin, ang agarang solusyon anya ay ang itigil ang bangayan ng dalawang health agencies. Binanggit din ni Garin ang kanyang obserbasyon sa naging board meeting ng PhilHealth at DOH kung saan nagkaroon umano ng away sa pagitan ng chairman, secretary ng DOH at presidente ng PhilHealth. At ito anya ay nakakaapekto sa serbisyo kung saan nagiging kawawa ang mga pasyente at mga tao na sa kanyang palagay ay hindi makatarungan. Dahil dito ay minungkahi ni Antipolo City Representative Romeo Acop na kumpirmahin ang mga obserbasyon ni Garin. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Magkasamang palalakasin ng Pilipinas at Cambodia ang digital government transformation sa rehiyon o ang paggamit ng teknolohiya upang gawing makabago ang serbisyo ng pamahalaan. Pinangunahan nito ni Information and Communications Secretary Ivan John Uy na binigyang diin ang kritikal na papel ng kolaborasyon sa paghimok ng digital governance at ang benepisyo ng verification platform upang labanan ang pandaraya sa mga dokumentong inisyu ng mga otoridad ng bansa. Kasama rin ng kalihim si Cambodia Ministry of Post and Telecommunications Minister Shea Vandet na sinabing ang pag-uugnayan ay magsusulong ng sustainable technologies at magpapalakas ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, nanawagan si Finance Secretary Ralph Recto sa kanyang talumpati sa World Economic Forum sa Switzerland sa mga pandaigdigang mamumuhunan na piliin ng Pilipinas bilang susunod na investment hub.
Ipinakilala niya ang Create More Act na nag-aalok ng mga insentibo para sa mga negosyo na may layuning lumikha ng mas maraming trabaho at magdulot ng mas mataas na kita para sa mga mamumuhunan. Sa Philippine Breakfast Interaction na dinaluhan ng halos 50 lider ng pandaigdigang industriya, ay binigyan diin ni Recto ang pangakong magbigay ng matatag na suporta para sa pangmatagalang tagumpay ng mga negosyante sa bansa. Dumalo sa naturang event ang mga pinuno mula sa malalaking kumpanya tulad ng Grab, AirAsia, TikTok at McKinsey & Co. na nagpapakita ng lumalaking interes sa potensyal ng Pilipinas bilang susunod na malaking destinasyon para sa pamumuhunan. Sa ibang balita, isang ayon ng Department of Education o DepEd sa pagsusuot ng Filipiniana na mga kawani ng gobyerno kada Lunes. Ngunit ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara, dapat na maging flexible ang implementasyon na ito. Dapat rin umanong siguruhing hindi magiging pabigat sa bulsa ang naturang pagpapatupad. Agosto ng nakaraang taon nang ilabas ng Civil Service Commission o CSC ang regulasyon. Binibigyan man ito ng 6 na buwan na palugit para makapaghanda ang mga concerned agencies. Tinawag ni Deputy Majority Leader Paulo Ortega na disinformation ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa umano'y blank allocations sa 2025 budget. At sinabi niyang ito'y hakbang upang maibalik ang 2 bilyong pisong pondo ng Office of the Vice President o OVP. Nilinaw ni Ortega na dumaan sa tamang proseso ang pondo at walang irregularidad sa pag-aproba nito. Binawasan ng Kongreso ang pondo ng OVP mula 2 bilyong piso noong 2024 patungong 733 milyong piso upang matiyak ang responsableng paggastos ng pondo ng gobyerno. Hinimok din niya ang publiko na maging mapanuri laban sa mamaling impormasyon na ginagamit para sa pansariling interes o politikal na agenda. Nilinaw ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian nitong Huwebes na hindi titigil ang kagawaran sa pagbibigay ng social protection at welfare sa mga taong mangangailangan ng kanilang serbisyo. Ito ay sa kabila ng paghinto ng ilang programa dahil sa magaganap na election spending ban. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Hindi naman dahil may election, ititigil na kami. Kung hindi, yung programa ang tumigil. Pero yung gampanin namin, yung role namin in social protection, social welfare, tuloy-tuloy yun. Yun ang nabigyan ng exemption para tuloy-tuloy ang pagtulong namin sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kung medical man yan, burial man yan, education man yan. Ang pinagbawal lang yung mismong programa na may mga iba't iba pang component. But the act of rendering financial assistance, bukas po ang ating tanggapan. Yan ang naging pahayag nitong Huwebes ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa usapin na pagtigil ng programa ng kagawaran alinsunod sa election spending ban. Sa ilalim kasi ng Omnibus Election Code, ipinagbabawal ang pagpapalabas, pagbabayad o paggasta ng mga pampublikong pondo sa loob ng 45 araw bago ang isang regular na halalan. Giit ni Gatchalian, ang mandato ng kagawaran na paglingkuran ng mga tao ay hindi matitigil at tiniyak na patuloy ito sa paghahatid serbisyo para sa mga nangangailangan ng kanilang tulong. Dagdag pang pahayag ng kalihim, hindi ito magagamit sa politika dahil ang nag-a-assess kung sino ang qualified o hindi qualified, kung magkano ang ibibigay ay ang mga social workers natin. Maaring may referral o walang referral, at the end of the day, ang gatekeeper ng tulong pinansyal ay ang mga social workers na na-train naman, profession nila yan para suriin kung ang tao ay qualified or hindi qualified. Samantala, sa ilalim ng Resolution number 10999 ng COMELEC Anbank nitong 12 ng Enero ay nagsimula na ang election period at gun ban na magtatapos sa 11 ng Hunyo. Habang mag-uumpisa naman sa 11 ng Pebrero hanggang 10 ng Mayo ang kampanyahan ng mga tatakbo para sa posisyon ng senador at mga party list groups. At sa 28 ng Marso hanggang 10 ng Mayo naman ang mga House District Lawmaker, Parliamentary, Provincial, City at Municipal Official.
Para naman sa Election Day, ito ay magaganap sa 12 ng Mayo taong kasalukuyan. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Abiso sa publiko, itinuri pong scam ng Land Transportation Office o LTO ang pagkalat ng Professional Driver's License promo kung saan ang kapalit ay pera. Atin niyang kumpirmahin sa ulat na ito. Binabalaan ng Land Transportation Office o LTO ang publiko na huwag tangkilikin ang mga kumakalat na promo ukol sa pagkuha ng Professional Driver's License. Ayon sa nasabing post, nagkakahalagang 5,800 piso ang non-professional driver's license, habang 7,500 piso naman para sa professional driver's license. Paglilinaw ng LTO, ang kumakalat na post na ito sa iba't ibang plataporma online ay isang scam na hindi kailanman nauugnay sa ahensya. Tiniyak naman ng LTO na mananagot ang sinumang mapatunayang may sala sa likod ng pang-i-scam na ito. Patuloy naman ang pagkikait ng LTO sa publiko na tumutok lamang sa opisyal na communication channel ng ahensya upang hindi maging biktima ng scam. Daniza Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. PRC CEO Dick Gordon pinuri ang 11 araw na operasyon ng organisasyon sa Sinulog 2025. Bitak-bitak na kalsada umangat matapos ang magkasunod na lindol sa Timog Leyte at Zamboanga del Norte. PSC at Beverage MFR pinag-usapan ng posibleng kolaborasyon para sa sports community programs. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Magkasabay naniyanig ng malalakas na lindol ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao, partikular na ang Timog Leyte at Zamboanga del Norte nitong nakaraang Huwebes. Naunang niyanig ng magnitude 5.8 na lindol ang San Francisco sa katimugang Leyte pasado alas 7:39 ng umaga, kung saan nakitang umangat at nagbitak-bitak ang kalsada. Gayon din ang matinding pinsalang natamo ng ilang kabahayan sa lugar. Makalipas ang ilang oras, tinamaan naman ng magnitude 6.1 ang Siocon, Zamboanga del Norte alas 11:44 ng umaga na ibinabana sa magnitude 5.8 na lindol. Kaagad na lumikas ang mga empleyado at residente habang nararanasan ang malakas na lindol. Parehong tectonic ang pinagmula ng lindol at inaasahan pa na makapagtatala ng aftershocks matapos ang naunang pagyanig ayon sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Labis na ikinatuwa naman ni Philippine Red Cross o PRC Chairman at CEO Richard Dick Gordon ang 11 araw na operasyon na isinagawa ng mga kawani at volunteers sa ginanap na Sinulog Festival ngayong taon. Ipinagmalaki ni Gordon ang dedikasyon ng organisasyon sa pagtugon sa tulong medikal na kinailangan ng mga deboto ng Senior Santo Niño de Cebu. Mananatili namang aktibo ang PRC sa mga susunod pang aktibidad at pista na idaraos. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang pagtatayo ng underground rail lines sa probinsya ng Cebu bilang solusyon sa pagtugon ng trapiko. Sa ilalim ng master plan ng DOTR, ang subway ay magkokonekta sa Danao City at Carcar City sa pamamagitan ng 50 hanggang 60 kilometrong rail line. Salip na elevated rail lines o istruktura sa itaas, subway o underground ang minamataan dahil sa masikip na kalsada sa Cebu. Dadaan pa ang naturang plano sa masuring pag-aaral dahil kanilang tinatahak ang pamahalaan ng probinsya upang maging tugma sa pangangailangan ng mga taga-Cebu. Nagbigay ng bagong pag-asa ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Iwahig Prison sa pamamagitan ng pagsasanay
para sa kabuhayan ng mga PDLs at kawani sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Makibalita kay Jade Buhoy. Natapos ng Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF at TESDA ang isang livelihood training program para sa mga persons deprived of liberty o PDLs at kanilang mga kawani. Ang programa na nagsimula noong 2024 ay nagturo ng sustainable farming skills kabilang ang pag-aalaga ng hayop tulad ng baka, kambing at tupa. Itinuro rin ang organikong pamamaraan ng pagsasaka para sa maliliit na hayop upang masigurong epektibo at makakalikasan ang pagsasanay. 17 PDLs at 8 correction officers ang matagumpay na nagtapos ng kurso at tumanggap ng mensahe mula kay TESDA Provincial Director Gerardo A. Mercado. Dito hinikayat niya ang mga nagtapos na ipagpatuloy ang pag-aaral at pag-i-innovate sa larangan ng agrikultura. Pinuri rin ni Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. ang TESDA at IPPF at nagpahayag ng interes sa mga sumusunod na programang tutulong sa PDLs. Layunin ng proyektong ito na palakasin ang kakayahan ng mga kalahok para sa mas maayos at produktibong kinabukasan. Ayon sa Bucor, ang mga inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na suporta ng TESDA sa mga sektor na nangangailangan ng pag-unlad at pagkakataon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagpulong nitong kamakailan ng Philippine Sports Commission o PSC at beverage and supply drink manufacturer na Otsuka Solar Philippines para sa posibilidad ng kolaborasyon para sa komunidad ng palakasan sa buong bansa. Sa naganap na pag-uusap ay tinalakay ang mga programang nais nilang isulong. Kabilang dito ang mas malusog, mas aktibong Pilipinas at mga estratehikong programa para palakasin ang kakayahan ng mga atleta. Gayon din ang pagsasanay sa mga lokal na pamahalaan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Transco binatikos ang NGCP, bunsod ng mataas na buwis sa kuryente. Comelec nakatakdang mag-imprenta ng balota sa Lunes. PhilHealth at DOH sinabing nagagampanan ng serbisyo sa kabila ng pagkakaiba sa polisiya. Ilang kongresista umalma. Congressman Paulo Ortega pinabulaanan ang pahayag ni former President Rodrigo Duterte ukol sa 2025 budget. Bitak-bitak na kalsada umangat matapos ang magkasunod na lindol. At pagtatayo ng underground rail line sa Cebu, pinag-aaralan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.